Ang masasabi ko do'n sa binasa natin, aray ko, nangyayari po ba? Nakikita niyo ba nangyayari 'to na minsan ang mga magkakamag-anak, ang pamilya, hindi nagkakasundo-sundo, nagkakabaha-bahagi sila. Bakit kaya 'no? Ano kaya ang dahilan nito? Siguro kasi iba-iba ang values natin. Sa iba ang importante, siguro kabuhayan, pera, gala, lakwatsa. Sa iba, yung devotion, pagsisimba, pagrosaryo, si Jesus ang pinipili. Iba-iba din yung kultura natin. Siguro sa isang kultura ng pamilya, iba ang tama sa kanila at iba rin yung tama sa ibang pamilya. At kabaliktaran din, no? Hindi pare-pareho. Yung iba naman siguro dahil sa politika nagkakabahabahagi. Merong dilawan, merong pink, merong pula, meron pong mga kanya-kanyang manok sa politika, no? Meron din naman pati reliyon, Katoliko versus Protestants. Minsan Katoliko versus Katoliko, Protestante versus Protestants. No? Hindi po pare-pareho. Pero magtataka ka po, no? Ang dinasal ni Jesus ay may they be one. Tayo po ng mga mananampalataya, sana ay magkaisa. At hinihiling niya po sa atin, tinuturo niya sa atin na maging peacemakers tayo, di ba? Gusto niya maging tayo ang panggagalingan ng kapayapaan. Kasi po yung pinag-uusapan natin dito na kapayapaan na inaalok ng ating Panginoon, very radical ito. Ibig sabihin, ang ino-offer ng ating Panginoon ay allegiance ba sa Diyos? Tayo ba ay para sa Diyos? Mamimili tayo. Sarili ba natin o Diyos ang pipiliin natin? Makamundo ba o maka-Diyos? O kaharian ng Diyos ang pipiliin natin? So magkakaroon talaga ng hidwaan, hindi pagkakasundo-sundo. Pero itong prinsipe ng kapayapaan, the Prince of Peace, ang sinasabi ngayon, ang dala niya ay pagkakabahabahagi. At ito ay nagsisimula sa basic unit ng society, sa pamilya. Isipin nyo yung basic unit, hindi magkasundo-sundo, paano pa kaya yung mas malaking pamilya natin? Isipin nyo, sabi, dalawa laban sa tatlo, tatlo laban sa dalawa, tatay laban sa anak na lalaki laban sa tatay, anak na babae laban sa nanay, nanay laban sa anak na babae, biyanan laban sa manugang, manugang laban sa biyanan. Hindi po nagkakasundo-sundo within the family setting. Kasi sabi po dito, ang mabuting balita ay nagkukos ng division. Kasi kailangan po tayong pumili. Pipiliin ba natin si Jesus? Siya ang liwanag o pipiliin natin ang kadiliman? Pipiliin ba natin ang buhay na walang hanggan o kamatayan? Pipiliin ba natin ang katotohanan na si Jesus o ang kamalian? Susunod ba tayo sa mga turo ng ating Panginoon na maging moral tayo laban sa lust and adultery, laban sa anger, yung galit, di ba? Sabi niya, huwag kayong magagalit. Pagka nagalit kayo, para na kayong pumatay. Huwag kayo titingin na malaswa sa isang babae dahil ito ay para ka na rin nag-commit ng adultery. Tungkol ba ito sa greed and materialism? O yung pagiging kulang natin sa mercy? Kung titignan po natin, sa binasa po natin, ang pagsunod kay Jesus ay nagdudulot ng stress and tension mula pa lang sa basic unit ng society, gaya na sinabi ko kanina. Tingnan po natin sa buhay ni Jesus. Tingnan po ninyo, nung umuwi siya, galing sa pagpapagaling, tapos pumili siya ng 12. Pag-uwi niya, nung nalaman ng pamilya niya na nandun siya, hinanap siya at gusto siyang hulihin, pigilan, kasi ang sabi nila, nababaliw yan, nasisiraan ng ulo. Mismo sa pamilya niya, he is causing division. Pero sigurado ko, hindi ito si San Jose at saka si Inang Maria. Yung kay Zaccheo, nag-offer siya na pupunta ako sa bahay mo. Ano ang naging tugon ni Zaccheo?
babalik ko lahat ng naloko ko. Nagkaroon ng conversion, nagkaroon ng pagbabago, na later on, mas maraming mga kagaya ni Zaccheo ang lalapit sa Panginoon. Tapos po, di ba may pinagaling siyang bulag? Tapos nung hinihinga na yung pamilya niya ng testimonya ng mga Pariseyo, ano sabi ng magulang niya? Nasa edad na yan, kaya niya ng pagtanggol ng sarili niya. Pati yung mga magulang niya, tinatwa siya dahil sa pagpili niya kay Jesus, dahil pinagaling siya eh. Sino ba naman hindi maniniwala kung kunyari ikaw bulag, tapos mula pa lang sa pagkapanganak mo, bulag ka, tapos pinagaling ka ng ating Panginoon. Sino ba naman hindi pipili sa Kanya? Si Pablo, na dating Pariseo, I am sure na tinatawa din siya ng kanyang mga pamilya. Although, hindi sinabi ito sa Bible. No? Pero dahil dati siyang Pariseo, pamilya siya ng mga naniniwala ng mga Hudyo. I am sure na tinatawa din si Pablo ng kanyang pamilya nung na-convert siya ng ating Panginoon. Kahit po sa pamilya natin, pagka meron isa na nakita ang katotohanan na si Jesus, minsan nako-question yun ng mga barkada, no? Totoo ba yan? Laki na pinagbago mo ha. Di ba nangyayari yan? Na naka-question yung decision mo. Dahil kilala ka nila dati na isang makasalanan. Pero yung pagpili ng ating Panginoon ang mas importante. Ang pagpili sa ating Panginoon, magkukos talaga ng pagkakabahabahagi. Pero meron din sinabi dito na ang daladala ni Jesus ay apoy. May dala siyang apoy at yung apoy na dala niya ay magdudulot ng pagbabagong loob, pagbabalik loob sa ating Panginoon. Sabi nga ni Juan Bautista, I have baptized you with water, but one greater than I will come, and He will baptize you with the Holy Spirit and fire. At tinutukoy niya dito yung ating Panginoon. At dito sinasabi ng Panginoon na dala-dala niya ay ang apoy ng conversion para tayo ay malinis. Di ba po, ang apoy, yan ay ginagamit para ma-purify, magbago ang mga bagay gaya ng ginto. It must be purified with fire para maging puro-puro ang ginto. Kahit po hanggang ngayon, ang pagsunod kay Jesus ay nagdudulot ng pagkakabahagi. Tingnan niyo po ang mundo. Ano ba ang gusto ng mundo? Divorce? Same-sex marriage? Abortion? Euthanasia? At syempre, tayo bilang mga Kristiyano na pumili kay Jesus, tayo yung mga bandido, we will cause division also. Kasi syempre, ang pipili natin ang Panginoon, hindi tayo aayon sa gusto ng mundo na magkaroon ng divorce, magkaroon ng abortion, magkaroon ng euthanasia, magkaroon ng same-sex marriage, di ba? Kasi tingnan niyo po, no? Tayo po mga Kristiyano, we are also being persecuted. Tingnan niyo po, sa mga eskwelahan, bawal na magdasal sa ibang bansa. Bawal po magdasal sa mga government offices, sa public, bawal po sa ibang bansa yan. Pero sumusunod na rin ang Pilipinas. Nagkakaroon na rin po tayo ng divorce ngayon. Na hindi ko alam kung naipasa na, no? Pero magkakaroon tayo niya, nasa batas na yan. Hinihintay na lang yata ang ilang pirma. Pati na rin po ang, ewan ko lang, yung abortion, kung sinasa batas nila to. Pero tayo pong mga Kristyanong Katoliko, sana po piliin natin ang ating Panginoon. Yung mga ayaw ng Panginoon, sana po wag nating ayunan. Maging cause din tayo ng pagkakabahabahagi, pero ito ay dahil sa ating Panginoong Jesus. We have to make that moral choice. Moral choice to choose Jesus over the world. Hindi po madali kasi within your family, baka tayo ay itatwa. Pati sa mga kaibigan natin, tayo ay mabansagan na, luko yan, may sira yan. Dito sa ating trabaho, aayon ba tayo sa mga maling gawa? Yung pagpipio, pati oras, ibig sabihin. O susunod ba tayo sa tinuturo ng Panginoon na pag nagtatrabaho ka para sa Panginoon, hindi para sa mga tao.
Sana po, ang hiling lang natin dito ay maging bukas ang mata natin. Let us be vigilant. Piliin natin ang ating Panginoon over the things of the world. Maging kagaya tayo ni Jesus na magdadala tayo ng pagkabahabahagi pero ang purpose natin dito ay maging kaisa tayo sa Panginoon. Pagkakabahabahagi pero ang ultimate end ay mapunta tayong lahat sa pagmamahal, sa yakap ng ating Panginoon at doon tayo magiging isa. Okay, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. Bigyan natin ng parangal at papuri ang ating Diyos. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. And may we ask the intercession of our Blessed Mother, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat.